Narito ang mga malalaki at makabulang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Pumalo na sa 110 na individual ang naitalang nasawi sa pananalasa ni Bagyong Christine ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Batay sa pinakabagong datos ng ahensya, siyam sa mga binawian ng buhay ang validated na, habang mayroon namang 71 na residenteng nasaktan at 42 naman ang nawawala pa sa kasalukuyan. Patuloy naman ang mga rescue operation para sa mga nawawala pang iba, lalo na sa mga natrap sa mga bubong at mataas na bahagi ng kanilang mga tahanan. Mabot na sa 1,444,684 na pamilya ang apektado ng Bagyong Christine o katumbas ng 5,901,761 na individual mula sa 828 na lungsod o bayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tulong sa mga residente ng Camarines Sur at iba pang lugar na matinding tinamaan ng nagdaang bagyo. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng Department of Health o DOH na tataas ang mga kaso ng leptospirosis sa susunod na 2 linggo dahil sa matinding pagbaha dulot ng Bagyong Christine. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, bumaba na ang bilang ng mga leptospirosis bago ang bagyo, ngunit maaaring tumaas muli ito dahil sa marami ang lumusong sa baha. Pinayuhan nga ang mga naapektuhan na magkonsulta agad sa health center para sa posibilidad na pag-inom ng antibiotics. Ang leptospirosis ay maaaring makuha mula sa ihi ng daga na humahalo sa tubig baha at nagdudulot ng lagnat, pagsusuka, pananakit ng kalamnan at iba pa. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 3.11 billion pesos ang naitatalang pinsala ng Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura dulot ng Bagyong Christine. Karamihan sa mga nasira ay palay na may kabuuang 152,440 metric tons, kasunod ang mais, kamoteng kahoy at high-value crops. Naapektuhan din ng bagyo ang nasa 2,862 na mga hayop at 98 naman na mga palaisdaan. Para naman matulungan ang mga nasa agriculture sector, naghanda ang DA ng 541.02 million pesos na halaga ng ayuda sa mga magsasaka na nasalanta ng Bagyong Christine. Hataw Balita ngayon. Naitala sa Bicol Region ang may pinakamaraming naapektuhan ng Bagyong Christine. Ayon sa NDRRMC, sa mahigit 5.7 milyong individual na naapektuhan ng bagyo, 2.5 milyon dito ay mula sa Bicol na sinundan ng Central Luzon at Eastern Visayas. Sa ngayon, nasa 158 na mga syudad at munisipalidad sa buong bansa ang isinailalim sa state of calamity dahil sa labis na epekto ng nagdaang bagyo. Sa pagtataya pa ng ahensya, aabot sa mahigit 800 milyong piso ang halaga ng naging pinsala ng bagyo sa infrastruktura at mahigit 1 bilyong piso naman ang sa agrikultura. Hataw Balita ngayon. Mula sa mahigit 500,000 na consumer ng Meralco na nawala ng supply ng kuryente noong manalasa ang Bagyong Christine, nasa 1% na lamang ang kinakailangang maibalik na katumbas ng 6,000 consumer. Ayon sa nasabing power distributor, karamihan sa mga apektadong lugar ay mula sa mga lalawigan ng Cavite at Laguna. Tiniyak din ng Meralco na nagpapatuloy ang kanilang 24/7 na power restoration activities upang maibalik ang supply ng kuryente. Ang pagkawala ng kuryente ay dulot ng mga natumbang poste at mga linya ng kuryente na nalubog sa baha dahil sa malalakas na hangin at ulan na dulot ng bagyo. Hataw Balita ngayon. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development Calabarzon Field Office ang pagbibigay ng psychosocial services sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa Bagyong Christine. Bukod sa counseling, magbibigay din ang ahensya ng 200,000 pesos na tulong pinansyal para sa pamilya ng sino mang nasawi sa gitna ng pananalasa ng bagyo.
Batay sa tala ng ahensya, nasa 18 na ang naitatalang nasawi sa bansa mula sa Batangas habang 3 ang sa Laguna at 1 ang mula sa Cavite, Rizal at Quezon City. Hataw Balita ngayon. Nailatag na ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Marine Environmental Protection Enforcement Response Group ang 7 segment ng oil spill boom sa paligid ng MT-KR Cassandra na tumagilid sa Batangas Port. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, tumagilid ang barko ng 25 to 30 degrees dahil sa malalakas na alon dulot ng bagyong Christina na nagresulta sa pagtagas ng diesel. Sa kasalukuyan, inaasahang kusang magdi-disperse ang mga langis na tumagas at walang significant threat sa kapaligiran ang naobserbahan ng mga otoridad. Hataw Balita ngayon. Isa sa gawa na ngayong araw ang pagdinig ng Senado sa kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ni Blue Ribbon Committee. Inaasahan lang dadalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte batay sa mga pahayag ng kilalang malapit na kaalyado nito na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nauna na rin kinumpirma ng dating Chief PNP at ngayon Senador Bato de la Rosa na dadalo rin siya sa pagdinig. Bukod dito ay bukas din siya na tanungin ng mga kasamahang mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sinabi rin ni Senador Christopher Bongo na dadalo siya sa Senate hearing. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang lower chamber solons at grupo na huwag sumali sa pagdinig ang 2 senador. Bunso dito ng pagkakadawit ng 2 mambabatas sa War on Drugs campaign sa ilalim ni former President Duterte. Mapapanood ang Senate hearing ng live sa UNTV News and Rescue Channel alas 10 ngayong umaga. Hataw Balita ngayon. Posible umanong kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim ng kanyang termino. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tungkulin ng mga mambabatas na ipagpatuloy ang mga legal na hakbang kung hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag ang pangalawang Pangulo. Ang issue ay bahagi ng investigasyon ng House Committee on Good Government at Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Hataw Balita ngayon. Bad news po para sa mga motorista dahil magkakaroon pong muli ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas. Araw po yan ng Martes, October 29. Patay po sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring tumaas ng 30 sentimos hanggang 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Posible namang walang mangyaring paggalaw o kaya na may magkaroon ng 20 sentimos na increase sa kada litro ng gasolina. Samantala sa kerosene, inaasahang tataas ng 40 sentimos hanggang 50 sentimos sa kada litro nito. Mamaya po i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan ang napipintong pagtaas sa presyo ng petrolyo. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Presidential Communications Office at Office of the Executive Secretary na wala silang inilabas na suspensyon ng trabaho at klase ngayong araw hanggang October 31, 2024 sa buong Luzon. Pinapayuhan ang publiko na mag-monitor lamang sa official pages ng gobyerno para sa anunsyo at makipag-ugnayan sa local government unit para sa mga suspensyon sa kanilang lugar. Noong nakaraang linggo ay makailang ulit nang nasuspinde ang pasok sa pamahalaan at paaralan sa Luzon dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Dumating na sa bansa ang mahigit 78,000 units ng Automated Counting Machine o ACMs na mula sa South Korean firm na Miro Systems Company Limited na gagamitin sa 2025 national at local elections at sa Bangsamoro parliamentary elections.
Ayon kay Ken Cho, Vice President ng Miro, sa mahigit 100,000 ACMs na gagamitin, 105,000 na ang natapos na mas maaga ng isang buwan kaysa sa nakasaad sa kontrata. Sa pagdating ng mga makina, dadaan pa ang mga ito sa iba't ibang pagsusuri, kabilang na ang hardware test at test boating. Hataw Balita ngayon. Nasabat ng Mandaluyong City Police ang mga peking US dollar at Philippine bills mula sa mag-live-in partner na foreign national sa nasabing lungsod. Umabot ang halaga ng mga counterfeit banknote sa 2.5 million pesos. Ayon kay Police Colonel Mary Grace Madayag, Chief of Police ng Mandaluyong City, aarestuhin lang dapat nila ang 40 anyos na lalaking Cameroonian sa kondominium nito sa lungsod. Ngunit nakita nila sa loob ng unit nito ang mga bulto-bultong peking pera. Bunsod nito, kasama na rin inaresto ng mga otoridad ang kinakasama nitong 25 anyos na Zimbabwean. Nahaharap ang mga suspect sa kaso kaugnay ng illegal possession and use of false treasury or banknotes. Hataw Balita ngayon. ITX. Kinansela muna ang mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na papuntang Visayas, Mindanao at Bicol maliban sa DAET. Ayon sa pamunuan ng terminal, bunsod ito ng hindi madaan ng mga kalsada at matinding traffic na nararanasan sa mga lugar na matinding tinamaan ng Bagyong Christine. Dahil dito, pinayuhan muna ng PITX ang mga biyahero na papunta sa mga nasabing ruta na manatili na lang muna sa kanilang mga bahay at huwag munang magpunta sa nasabing terminal para maiwasang maabala. Mas makabubuti niya na maghintay at i-monitor muna ang trip schedules kung kailan magre-resume ang mga biyahe bago magtungo sa lugar. Hataw Balita ngayon. Nag-anunsyo na ang ilang lugar sa Southern Luzon ng walang pasok dahil sa pinsala ng Bagyong Christina. Suspendido po ang klase ngayong araw sa Taal, Batangas, Biñan City, Laguna at sa Camarines Sur until lifted. Wala ring pasok all levels mula October 28 hanggang October 31 sa mga bayan ng Lemery, Balete, Agoncillo, Calatagan at Laurel sa Batangas, pati na sa bayan ng Libon sa Albay. No face-to-face classes naman sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan mula October 28 hanggang October 31 sa mga bayan ng Nasugbo, Calaca City, San Luis, Balayan at San Nicolas sa Batangas, pati na sa Cabuyao City at mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan, San Pedro, Santa Cruz at Santa Maria sa lalawigan ng Laguna. All levels naman ang public school sa Los Baños at Paite, Laguna ang walang face-to-face classes mula ngayong araw hanggang sa Biyernes. Mula elementary hanggang senior high school naman ng public and private schools ang hinihikayat na magkaroon ng online o modular classes sa Talisay at Dian, Batangas, pati na sa Calamba, Laguna, habang sa public school lamang sa Santa Rosa City mula October 28 hanggang 31. Samantala, ngayong araw po, mawawalan ng face-to-face classes sa Bae, Laguna at Nobeleta sa Cavite hanggang October 30. Binisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Camarines Sur nitong weekend. Kasabay nito ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga residenteng naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Si Alan Manansala, humahataw! Hataw Balita ngayon. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga biktima ng severe tropical storm Christine sa Camarines Sur nitong Sabado, Oktubre 26. Agad itong nagsagawa ng site inspection sa Barangay Kausip, Bula, Camarines Sur. Pagkatapos nito, agad naman itong tinungo ang Naga City Hall na siyang naging pansamantalang evacuation center ng ilang mga residente.
Kasabay ng pagbisita ng Pangulo ay ang pag-abot ng financial assistance mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 50 million pesos sa Albay Provincial Government at 30 million pesos sa Naga City Government. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang paghahatid ng pamahalaan ng tulong para sa pagbangon ng mga apektadong lugar mula sa kalamidad. Nais ding matiyak ng punong ehekutibo sa kanyang pagbisita na nasa mabuting kalagayan ang mga evacuee matapos na lumubog sa baha ang kanilang mga bahay. Kasabay ng pagdalaw ng Pangulo, inumpisa na rin ang pamamahagi ng cash assistance sa tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bukod pa ang pamamahagi ng family food packs na nasa 56.5 million na halaga para sa buong Bicol Region. Mabigat itong nangyari sa inyo na napakalaki ng tubig na dumaan at ang mahirap kasi yung baha na hindi gumagalaw talaga yung tubig eh. Marami doon sa akin, hindi talaga gumagalaw ng tubig kaya nakakatapan natin ang paraan na ngayon para sa ngayon ay asahan ninyo basta nandito kapadaan tuloy-tuloy ang aming pagtulong sa inyo. Binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng flood control infrastructure sa lalawigan. Dito ay muling binuhay ni PBBM ang ideya na silipin muli ang Bicol River Basin Development Program, isang major regional development program ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1973 pero binuwag noong 1990. Binubuo ang naturang programa ng economic, community at infrastructure developments sa rehiyon. Aniya, itutuon ang proyekto sa flood control aspect at target na masimulan bago o sa taong 2026. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan, ang Bicol River Basic Flood Control Project ay updated na nitong Hulyo at ang Korean Exim Bank ay handa umanong pumondo nito. Maliban sa tulong para sa displaced families, dumating na rin sa Naga City ang augmented rescue equipment mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang 5 solar-powered water purifier at 2 4K Achilles rubber boats, 6 na chainsaw at 25 life vest. Gamit ang mga water asset na ito, maaaring suyurin ng city government at ng rescue teams ang ilang barangay na lubog pa rin sa tubig baha tulad ng barangay Mabolo at Triangulo. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ginagamitan na ng helicopters ang pamamahagi ng mga relief items ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur. Ilang mga isolated na bayan, kabilang na ang Balatan at mga barangay gaya ng Gainza, ang pilit na pinapasok ng mga rescuer upang mabigyan ng tulong. Mula sa Camarines Sur, si Ryan Salatandol, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Ryan, kamusta na ang taas ng tubig baha dyan ngayon sa Camarines Sur? Yes, Carmela, magandang umaga. Kapansin-pansin nitong mga nakaraang araw ay bumaba na ang tubig mula sa ibang bayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Kagaya na lamang sa Kanaman, sa inikot namin sa Kanaman kahapon ay halos wala na yung tubig baha. Pero ay ang ilang mga bayan dito kagaya ng Bula at mga part ng dito sa southern portion ay patuloy pa rin na mataas ang tubig, lalo na pagka nagkakaroon ng high tide, no, Carmela, nadadagdagan pa rin yung taas ng tubig doon sa mga area na yon. Kaya ngayon ay gumagamit na din ng airlift ang pamahalaan para sa mga relief distribution. Carmela, airlift na rin ang ginagamit ng Camarines Sur Provincial Government upang maghatid ng relief goods para sa mga residente na naipit sa ilang isolated na lugar sa lalawigan. Ginagamit na ang mga Black Hawks na ipinahiram ng national government noong pumunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
dito sa Kamsur. Sa Balatan kasi halos 1 kilometro ang sakop ng kalsadang pinangyarihan ng landslide at hindi pa ito napapasok ng anumang sasakyan. Nahihirapan din ang pagtawid kahit ng mga tao upang kumuha ng pagkain sa karating nitong bayan. Ayon sa mga residente, nauubos na ang mga supply ng pagkain at ng mga petroleum products sa bayan ng Balatan. Kaya naman ngayong araw, 7,000 relief food packs ang ipinadadala ng pamahalaan para sa mga residenteng nasa lanta ng Bagyong Christine. Samantala, tuloy-tuloy naman ang isinasagawang relief operations ng pamahalaan sa mga residente sa mga lugar na malalim pa rin ang tubig baha. Gumagamit naman ng mga bangka ang mga rescuer upang maging tuloy-tuloy ang pamimigay ng mga supply ng pagkain at maiinom dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. Carmela, update lamang dito sa lagay ng traffic dito sa May Milaor kung saan nung mga nakaraang araw ay hindi ito passable. Pero ngayong araw, Carmela, pwede nang makadaan yung mga malalaking sasakyan kagaya ng mga trucks. Dangan nga lamang ay masyadong marami yung mga sasakyan na naipon dito nung nakaraang linggo. Kaya halos hindi rin umuusad yung traffic. Kaya naman sinabi ng LTFRB Bicol na yung may mga balak na pumunta dito sa Bicol Region o sa Visayas Region ay wag na munang tumuloy papunta dito, Carmela. Yan, ingatan nawa dyan at maraming salamat, Ryan Salatandol, live mula sa Camarines Sur. Hataw Balita ngayon. Natagpuan ng huling biktima na 2 taong gulang na bata sa gumuhong lupa sa Talisay, Batangas kahapon, October 27. Umabot na sa 20 ang kabuang bilang ng mga biktima ng naturang landslide. Samantala, umakit na sa 56 ang bilang ng mga naitalang nasawi sa buong probinsya ng Batangas. Si Lynette Bahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Natagpuan na ang lahat ng biktima ng landslide sa Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, bunsod ng Bagyong Christine. Matagumpay na na-recover kahapon October 27 ang huling biktima ng landslide na 12 anyos na may kabuang bilang na 20. Sa tulong ng mga K9 unit, ang mga rescuer na sina K9 Thunder at ang kanyang handler na si Sir Evan Magbanwa, kasama ang kanilang kasamahan na si Knight o Black K9 at si Sir Cristo Ray Palsis, ang nagbigay ng malaking tulong sa operasyon ng paghahanap. Kasalukuyang nakaburol pa rin sa covered court ng Barangay Hall ng Barangay Sampaloc ang mga labi ng mga naunang biktima. Nilinaw ng mga opisyal na hindi causing ang sanhi ng mga landslide kundi ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Dr. Amor Calayan, head ng PDRRMO ng Batangas, ang malaking volume ng naipong tubig sa mga slopes ng kabundukan ang nakitang sanhi ng malawakang paglambot ng lupa na nagresulta sa pagbagsak nito sa mga bayan sa Batangas. Ayon sa ulat ng DILG-MSM, umabot na sa 56 ang nasawi sa buong lalawigan ng Batangas matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Nasa 17 naman ang nananatiling nawawala at patuloy na hinahanap sa lugar ng Alitagtag, Agoncillo, Cuenca, Tanawan City at Balete ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Ang mga lungsod ng Lipa at Calaca kasama ang mga bayan sa paligid ng Taal Lake tulad ng Lemery, Calatagan, Talisay, Laurel at Agoncillo ang pinakaapektado ng bagyo. Sa inisyal na ulat, umabot na sa 118 million pesos, 576,333 ang pinsala sa agrikultura na nakaapekto sa mahigit 1,000 ektaryang lupain at 1,553 na mga magsasaka. May naitala ring 1,384 na totally damaged na bahay at 3,036 na partially damaged. Sa kabuuan, 27,853 na pamilya o 97,176 na individual ang na-displaced. Dahil sa sitwasyong ito, idineklara ang lalawigan sa ilalim ng State of Calamity noong Biyernes, October 25 at naglabas ng 41.8 million pesos na Quick Response Funds. Samantala, patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations para sa mga pangunahing kalsada at pagbibigay ng medical assistance
food at non-food items lalo ng hygiene kits para sa mga apektadong pamilya upang labanan ng banta ng mga emerging diseases at trauma management. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagpapatuloy ang isinasagawang clearing operation ng Noveleta Local Government Unit upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa ilang lugar sa bayan. Samantala, simula ngayong araw ay modular classes muna ang ipatutupad sa Noveleta dahil sa mga paaralan na binaha ng pananalasa ng Bagyong Christine at sa Cavite City, nagsasagawa ng disinfection ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga paaralan na ginamit na evacuation center noong manalasa ang bagyo. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Makapal na putik at tambak ng basura ang iniwan ng pagbaha na dala ng Bagyong Christine noong nakaraang linggo sa bayan ng Noveleta, Cavite. Dahil dito, patuloy ang lokal na pamahalaan at mga volunteer group sa clearing operation upang maibalik sa normal ang daloy ng trapiko sa naturang bayan. At dahil maging ang mga paaralan sa Noveleta ay nasa lantarin ng pagbaha, magpapatupad muna ng modular mode of classes ang local government unit mula ngayong araw October 28 hanggang sa October 30. Puro putik at burak pa po ang pumasok doon sa classrooms So, malamang po yan. Mga isang linggong linisan po ito para balik sa normal. Ipapaubayan naman ang lokal na pamahalaan ng klase sa private school sa desisyon ng bawat principal nito. Samantala sa Cavite City, nagsagawa naman ng disinfection ang Cavite City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga paaralan sa lungsod. Layo ng hakbang na masigurong malinis sa mga paaralan na ginamit ng mga evacuee na lumikas noong nanalasa ang Bagyong Christine noong nakaraang linggo. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nagbabanta ng malalakas na ulan at hangin ang bagyong Trami sa gitnang baybayin ng Vietnam habang patuloy itong papasok sa kalupaan. Ito ang humahataw na balita ni Access Salem. Hataw Balita ngayon. Naglandfall na ang Bagyong Trami sa Vietnam na dating tinawag bilang Bagyong Christine sa Pilipinas. Nagdulot ito ng malakas na ulan at hangin sa gitna ng baybayin ng bansa nagsimulang manalasa kahapon. Naitala ang pagbugso ng hangin mula 15 hanggang 18 metro bawat segundo nitong linggo habang papalapit ang bagyo. Tumama ang hangin sa mga isla ng Luzon sa Quang Ngay Province, mga isla ng Cham sa baybayin ng Quang Nam, Bana Hills Mountains sa Danang, distrito ng Nam Dam at sentro ng lungsod ng Hue. Posibleng bahain pansamantala ang mga mabababang lugar dulot ng pag-apaw ng mga drainage system. Umabot sa 18.6 meters bawat segundo ang pagbugso ng hangin sa mga isla ng Cham, kung saan malalaking alon ang humampas sa mga dalampasigan ng Bailang at Baihuong. Nag-iingat ang mga residente ng Tu Tuil Len at Isla ng Cham, samantalang inilikas ng local rescue forces ang hindi bababa sa 160 individual mula sa lalawigan ng Quang Nam. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon. Nararanasan na ang epekto ng climate change sa mga pagbaha sa Estados Unidos ngayong taon. Inaasahan din na mas marami pang matitinding pag-ulan ang mararanasan sa hinaharap, habang ang Hurricane Christy ay bumaba na sa Category 1. Itong humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Umabot sa 91 flash flood emergencies ang naitala ng National Weather Service ngayong taon. Higit na mas mataas ito kumpara sa anumang ibang taon mula na ipatupad ang mga ganitong babala noong 2003. Inilalarawan ng mga sayentipiko ang kaugnay ng mas malalakas sa pag-ulan sa patuloy na pag-init ng mundo o global warming na nagiging sanhi ng mas madalas at mas malawak na pagbaha. Ang mga ulan mula sa mga bagyong Debbie, Francine, Helene at Milton ang naging dahilan ng halos kalahati ng lahat ng flash flood emergencies ngayong taon. Nagdulot ang bagyong Helene ng matinding pag-ulan na hindi pa kailanman naranasan sa Estados Unidos. Umabot ito sa 30 pulgada sa North Carolina na nagdulot ng matinding pinsala sa pagbaha at pagkawasak ng maraming lugar.
Sa kasalukuyan, humina naman ang Hurricane Christy bilang isang Category 1 na bagyo noong Sabado. Ayon sa National Hurricane Center, magiging tropical cyclone ito pagdating sa Pacific Ocean ng Linggo US time. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Umakyat na sa $9.84 billion ang naging budget deficit ng Canada mula Abril hanggang Agosto para sa taong 2024. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ano ang dahilan ng malaking deficit na ito ng federal government? Yes, magandang araw, Noel. Ayon kay Canada Deputy Prime Minister and Minister of Finance Chrystia Freeland, lumobo ng 9.84 billion Canadian dollars o mahigit 410 billion pesos ang budget deficit ng bansa, bungsod nga ng pagtaas ng gastusin ng gobyerno. Mas mataas ito kumpara sa $4.3 billion deficit sa parehong buwan ng nakaraang taon. Tumaas ng husto sa 11% o $17.9 billion ang direktang gastos sa programa ng gobyerno, kabilang na rito ang gastusin sa mga lalawigan, teritoryo at mga munipasilidad. Lumobo rin sa 23.1% o $4.4 billion ang bayad sa pampublikong utang, bunsod ng mataas na interest rates. Sa kabila nito, lumago naman sa 9.3% o $16.7 billion ang kita ng bansa dahil sa mataas na koleksyon sa pangunahing revenue categories. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, magkano na ang kabuuang utang ng Canada? Noel, tinataya nga na aabot sa $1.4 trillion ang magiging utang ng bansa bago matapos ang 2024, kung saan 55% ng mga Canadians ay nagsasabi na ang paggasta ng pamahalaan ay masyado ngang mataas. Noel. Alright, maraming salamat sa iyong update, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang mga eksperto na maaaring maapektuhan ang ekonomiya ng Australia sa loob ng susunod na 10 taon kung labis itong aasa sa China bilang trading partner ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng National Bureau of Statistics ng China na naranasan ng ekonomiya ng bansa ang pinakamabagal na pag-unlad sa ikatlong quarter ng taon mula noong nakaraang taon. Tumaas lamang ng 4.6% ang Gross Domestic Product o GDP ng China hanggang Setyembre, kulang sa inaasahang target na 5%. Bumababa rin ang pangangailangan ng China sa bakal na kinakalakal ng Australia. Nagbabala si independent economist sa Ulysses Lake na patuloy na bumababa ang pangangailangan ng China para sa Australian iron ore. Ayon sa kanya, posibleng sa unang bahagi ng 2030s, maire-recycle na ng China ang kanilang mga bakal kaysa bumili ng bago dahil kamakailan lamang nila sinimulan ng mataas na paggamit ng bakal. Naniniwala naman si Matt Grodnoff, senior economist ng The Australia Institute, na bagamat maaapektuhan ang GDP ng Australia, hindi ito magiging kasinlaki ng inaasahan ng karamihan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Bankwest Curtin Economic Center, malaki ang naging ambag ng kalakalan ng Australia sa China sa disposable income ng mga Australian households, na nagdagdag ng 2,600 bawat sambahayan noong taong 2022 hanggang 2023. Suportado ng pakikipaglaban sa China ang karagdagang 595,600 na trabaho sa Australia na kumakatawan sa 4.24% ng kabuuang empleyo sa bansa. Ayon sa isang bagong pananaliksik, nagpakita ito ng kahalagahan ng ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Australia at China, kung saan higit sa 4% ng mga trabaho sa Australia ang nakasalalay sa kalakalan sa nasabing bansa.
Samantala, pinapayuhan ng mga ekonomista ng Australia na lawakan ang kanilang pakikipagkalakalan upang mabawasan ang sobrang pag-asa sa China. Sa kabila ng mga oportunidad sa mga bansa sa Timog Silangang Asya gaya ng Indonesia, Pilipinas, Vietnam at Thailand. Wala sa mga ito ang makapagbibigay ng parehong benepisyo na ibinibigay ng China sa nakalipas na 3 dekada. Upang mapanatili ang katatagan ng ekonomiya, iminungkahi ni Eslake na pataasin ng Australia ang productivity at magdagdag ng halaga sa mga produktong inaangkat nito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga, narito ang update sa binabantayang Bagyong Leon. Kasalukuyan natin sa East Philippine Sea ang Bagyong Leon. As of 4 o'clock ng madaling araw, ang layo ng gitna ng Bagyong Leon ay nasa 840 kilometers silangan ng Central Luzon. Napanatili ang lakas na hangin malapit sa gitna nito na umabot sa 85 km per hour, samantala ang pabugso ng hangin ay umabot sa 105 km per hour. Inasa pa rin natin na ito kikilos pakaluran o papalapit sa Northern Luzon. Pero bumagal ang pagkilos nito. Ngayon, inaasahan natin na ang kanyang pagtagpo ay nasa 10 km per hour. Nanatili pa rin nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern portion ng Cagayan, eastern portion ng Isabela at northeastern portion ng Catanduanes. Base sa ating forecast track, posibleng lalapit sa Batanes area pagdating ng Miyerkules at sa Huwebes. Sa araw ng Biyernes, maaaring mag-landfall ang gitna o sentro ng Bagyong Leon sa Taiwan. Inaasahan pa rin natin na ito'y lalakas ang Bagyong Leon dahil nanatili dahil nasa dagat ang Bagyong Leon. Maaaring ngayong hapon ay lalakas ito at magiging severe tropical storm category. Sa ating lagay ng ating babayang dagat, aabot ng halos 5 metro ang buong seaboard ng Batanes. Samantalang 4 na metro ang taas ng alon sa seaboard ng Babuyan Islands at Isabela. At ganoon din sa eastern seaboard ng mainland Cagayan. Aabot ng 3 metro ang taas ng alon sa buong seaboard ng Northern Aurora at Camarines Norte. Nalabing bahagi ng seaboard ng mainland Cagayan, northern at eastern seaboard ng Pulilo Island, Camarines Sur at Catanduanes. Northeastern seaboard din ng northern Samar at eastern Samar na kung saan inaasahan pa rin ang taas ng alon ay aabot ng 3 metro. Kaya paalala sa mga kababayan po natin na huwag munang pumalaot sa mga nabanggit na lugar, lalo na ang gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Yan po ang ating update sa ating binabantayang Bagyong Leon. Magandang umaga at mag-ingat po tayo. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Alzar Aurelio. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isasagawang mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula na po ito bukas, araw ng Martes, October 29, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Tuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts.
Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Nahum Kapitulo 1, talatang 7. Ang Panginooy mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya iyong nangaglalagak ng kanilang tiwala sa Kanya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-28 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, October 28, 2024. At mula po rito sa Edmonton, Canada, ako po si Noel Poliarco. At ako naman si Carmela Marinda mula sa San Francisco, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.